Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, hindi dapat nakialam ang Amerika sa Ukraine at dapat ay hinayaan na lang sakupin ito ng Russia. Nagbigay ng pahayag si Trump bagong hapunan ng Pasko ng pagkabuhay sa White House na may mas malalim na kahulugan kaysa simpleng sama ng loob. Si Trump, na nagsabing ilang beses na siyang nagwagi sa digmaan laban sa Iran, ay nagbanta na ititigil ang lahat ng supply ng armas sa Ukraine kung hindi siya tutulungan ng Europa na buksan muli ang Strait of Hormuz. Nagbanta ang pinuno ng White House na ititigil ang programa ng prioridad na pagbili para sa Ukraine kung saan bumibili ang mga bansang Europeo ng armas mula sa Estados Unidos upang ibigay sa Ukraine. Nagbanta si Trump na kukunin at gagamitin ang perang ibinigay ng mga Europeo sa Estados Unidos para sa armas para sa digmaan laban sa Iran. Sinabi ng US Ambassador sa NATO, Matthew Whitaker, na muling sinusuri ng US President ang partisipasyon ng Washington sa NATO at maaaring makaapekto ito sa suporta ng Amerika sa Ukraine. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Tingnan ang link sa video description. Ayon kay Pangulong Donald Trump, naniniwala siyang hindi dapat nakialam ang Estados Unidos sa Ukraine. Ginawa niya ang pahayag na ito habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag sa White House bago ang Easter lunch. Narito ang kanyang sinabi. Gumastos tayo ng bilyon-bilyon para sa Ukraine na libu-libong milya ang layo mula rito sa kabila ng karagatan at hindi natin dapat pinakialaman. Pero tinulungan pa rin natin sila. Nagkaroon pa tayo ng presidenteng sa totoo lang, tanga. Ibinigay niya sa kanila ang $350 bilyong pero walang kapalit. Gumastos pa siya ng maraming pera at amunisyon. Ngayon, gumagawa na tayo ng amunisyon sa buong bansa dahil kailangan natin. Siya, sobrang binigay sa Ukraine ng walang kapalit. Ako naman, ibinenta ko ang amunisyon sa kanila. Ang European Union ang nagbabayad dyan. Noong nakaraang taon, gumamit din si Donald Trump ng ganitong numero. Bilyon. Sinasabing pinilit umano ni Zelensky ang US sa ilalim ni Biden na gumastos ng $350 bilyong sa digmaang sinasabi niyang hindi mapapanalunan. Pinuna ni Trump ang Europa, binanggit niya at sinabing dapat naman silang gumawa ng kahit ano, kaya dapat man lang ay magbayad sila para dito. Pero lahat ng aming naibenta, kami ang gumawa nun. At gusto ko lang sabihin sa inyo, masama ang naging trato ng NATO sa atin at dapat ninyong tandaan yan. Nakakatawa dito kasi mahigit isang taon na ang lumipas pero hanggang ngayon, hindi pa rin maipaliwanag kung saan mismo kinukuha ni Donald Trump ang numerong $350 bilyong na yan. Dito yan nanggagaling. Lagi niya yung sinasabi, pero hanggang ngayon, walang makapagpaliwanag kung saan galing ang $350 bilyon. Niwala ngang ganung halaga. Pero si Trump ay talagang desperado. Kahit magyabang siya, malala ang mga problema niya. Kagabi, nagbigay siya ng emergency na talumpate sa mga Amerikano tungkol sa digmaan laban sa Iran. Inamin niya na karamihan sa mga Amerikano ay naniniwalang wala siyang plano para sa digmaan. Umasa siyang magiging katulad dito ng sa Venezuela. Hindi naging matagumpay at hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa totoo lang, may hiwalay akong episode tungkol sa emergency na pahayag. Pumunta kayo sa channel at panurin ninyo kung hindi pa ninyo ito nakita. Sumisigaw si Donald Trump na 5 beses na raw niyang natalo ang Iran sa digmaan. Sa totoo, hindi naman talaga ganoon. Kailangan niya ng tulong ng mga kaalyado na ilang beses na rin niyang nainsulto, ngunit hindi pa rin siya natuto o nagbago. Hindi, mas lalo pa siyang gumagamit ng panggigipit. Nagbanta si US President Donald Trump na ititigil ang pagpapadala ng armas sa Ukraine kung hindi tutulong ang Europa na buksan ang Strait of Hormuz. Ayon sa ulat ng Financial Times na galing sa 3 impormadong source, sabi nila, banta ng pinuno ng White House na isuspinde ito. Ang programang prioridad sa pagbili para sa Ukraine, ang programang Purell kung saan bumibili ang mga bansang Europeo ng armas mula sa Estados Unidos para ipasa sa Kyiv. Tulad ng iniulat ng Washington Post, pinag-aaralan ng Pentagon na ilipat ang mahalagang kagamitang militar na para sana sa Ukraine papunta sa digmaan laban sa Iran. Ayon kay Marco Rubio, pinuno ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, sinabi noong Marso 28 na hindi nila inililipat ang kagamitan sa gitnang silangan. Dayunman, hindi niya inalis ang posibilidad na mangyari ito sa hinaharap kahit nabili na ang mga sandata para sa Ukraine.
Nais ko ring banggitin na may hiling sa Kongreso mula sa Pentagon na bawiin ng $750 milyong na ibinigay ng mga Europeo para sa armas ng Ukraine at ilan yon sa pagbili ng armas para sa digmaan ni Trump laban sa Iran. Sinabi ngayon ng embahador ng Estados Unidos sa NATO na si Matthew Whitaker na talagang muling sinusuri ng Amerikanong presidente ang partisipasyon ng Washington sa NATO at ayon sa kanya, ang muling pagsusuring ito ay maaaring makaapekto sa suporta ng Amerika para sa Ukraine. Binanggit ito ni Whitaker matapos tanggihan ng mga kaalyado sa NATO sa Europa ang hiling ni Trump na suportahan ng operasyon sa Strait of Hormuz. Ngunit, paano nga bang kahilingang yon? Si Trump ay kumikilos na parang lahat ay may obligasyon sa kanya, sinasabing, "Obligado kayo, kailangan ninyo akong tulungan." CP mula kay Whitaker. Sa tingin ko, malinaw na ngayon na sinusuri ni Pangulong Trump ang lahat, pati ang ating partisipasyon sa NATO at suporta sa mga pagsisikap ng Europa sa Ukraine. Maya-maya, inulit ni Whitaker ang mga komento ng iba pang mga opisyal ng Amerika na inilalarawan ng NATO bilang isang kalsadang one-way na nakikinabang lamang sa Europa. CP. Dapat ito ay isang kalsadang two-way. Dapat may mga benepisyo at kalamangan din para sa Estados Unidos. Kung hindi, para lang tayong tanga na nagbibigay seguridad sa Europa ng walang kapalit. Mahirap para sa akin na hindi sumang-ayon kay Kaja Kallas, pinuno ng diplomasya ng Europa, na nagsabing matindi ang sinabi ni Trump tungkol sa posibleng pag-alis sa NATO. Ang mga ganitong pahayag ay maaaring makinabang lang kay Diktador Vladimir Putin ng Russia at sa kanyang mga katulad. Sinabi niya na si Trump, syempre, ay palading nagpapakitang wala siyang pasensya sa kasamaan sa anumang uri ng kawalang katarungan at iba pa, ngunit hindi ito kailanman tumutukoy sa mga isyung may kinalaman sa Russia. Ang mga sinabi ni Kallas ay tugon sa tanong kung paano raw tumutulong ang Russia sa Iran sa pagbibigay ng mga impormasyon sa paniniktik at tinanong siya ng mamamahayag kung bakit pinapayagan ng mga Amerikano ang ganitong asal ng mga Ruso. Napatunayan na tumutulong ang mga Ruso sa mga Iranian sa paniniktik dahilan kaya nawawala ng mahal na eroplano ang mga Amerikano. Pero sabi ng mga Amerikano, hindi naman ganun kaseryoso, maliit lang ang tulong nila. Ngayon, sumagot si Kaja Kallas ng mga salitang ito. Mahirap talaga itong intindihin kahit malinaw ang koneksyon. Kung isa sa alang-alang na si Pangulong Donald Trump ay hindi masyadong matiisin na tao, sa kung anong dahilan ay tila hindi nauubos ang kanyang pasensya sa mga Ruso. Nagkomento si Kallas sa pahayag ni Trump na hindi tinulungan ng mga kaalyado ang US kontra Iran. Ayon sa kanya, hindi talaga nila naintindihan ang layunin ng operasyong militar ng Amerika at walang konsultasyon sa mga kaalyado. At dito ay babanggitin ko ang sinabi ni Kaja Kallas na talaga namang alam nyo, sinasabi niya mismo ang paulit-ulit ko ng inuulit nitong mga nakaraang araw. Narito ang CP. Sa isang banda, sinasabi nila na hindi nila kailangan ang kahit sino. Sa kabilang banda, may mga puna kung bakit hindi tumutulong ang iba kahit na walang totoong mga pakiusap. Walang ganitong mga pakiusap na dumadaan sa media. Pinaalala ko na ayon sa NATO, wala pa ring opisyal na hiling ng tulong mula sa Estados Unidos hanggang ngayon. Walang naging anumang formal na paglapit, wala rin naging kahilingan para sa konsultasyon, wala talagang naging opisyal na anuman. Lahat ng mga kahilingan ay pawang mga pahayag lang ni Donald Trump sa media at sa mga social media. Lahat. Walang kahilingan. Paano ka hihingi ng anuman kung hindi mo naman hinihiling ang tulong na iyon? At sa Europa, sinasabi nila, ano ba talaga ang gusto ninyo mula sa amin? Kailangan ninyo ba ng tulong? Kung oo, humiling kayo ng opisyal, may mga regulasyon, may mga proseso, maghain kayo ng aplikasyon, magpupulong tayo, pag-uusapan natin. Hindi tulad ng ginagawa mo. At kung sa tingin nyo may kaugnayan sa Iran ang pagtigil ng tulong sa Ukraine, nagkakamali kayo. Sa palagay ko, naghahanap lang ng dahilan si Trump. May ipapaalala ko sa inyo. Noong Marso 4, 2025 iniutos ni Donald Trump na itigil ang tulong militar sa Ukraine hanggat hindi pinapakita ng pamahalaan ang dedikasyon sa kapayapaan. Ilang araw matapos magtalo sina Trump at Pangulong Zelensky ng Ukraine ng Oval Office ng White House, nangyari ito. At ngayon ay babanggitin ko ang isang pahayag mula sa White House na isang taon nang nakalipas. Malinaw, sinabi ni Pangulong Trump na layunin niya ay kapayapaan. Kailangan din nating tiyaking tapat dito ang mga kaalyado natin. Itinitigil at nire-review namin ang aming tulong upang matiyak na ito ay nakakatulong sa paglutas ng problema.
Ibig sabihin, si Donald Trump ay patuloy sa paggamit ng matinding presyon, hindi sa agresor na Russia, kundi sa biktima ng digmaan na Ukraine. Iba lang ngayon ang dahilan. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung susuportahan nyo ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng donasyon, paid subscription, o sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong paraang komportable para sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.